Hello everyone, welcome to my channel. So this is my first vlog and I decided na i-vlog ang journey natin with our brand new BYD Shark. And actually hindi na siya brand new kasi kung makikita nyo sa Odo, ayan, nakapag-travel na tayo ng mga 692 kilometers. Ayan, actually 1 month of using this. Ayan, so explore natin, samahan nyo ako sa journey ito. Tignan natin kung matipid nga ba or same lang or mas magastos siya dun the normal cars or pickup truck. Ayan. So by the way, this is my first ever pickup truck. So we came from sedan, which is Honda City and Mirage. For the longest time yung drive natin. Pero nakapag-drive naman na ako ng mga ibang larger vehicles. Pero syempre yung owned, kaya medyo ninibago nung una, pero ngayon medyo nakagamay-gamay na natin. Ayan. So kung mapansin nyo, actually I'm here sa Cainta. Ayan, I'm from Cainta. And dito sa junction, nag-stop over lang ako para ma-vlog to natin, journey natin. So gawin natin to. Ayan. So gawin natin trip A by holding this, itong sa gilid. Ayan. Magzi-zero yung trip A natin. Ayan. So I'm on my way to Estancia. From here, kung where I am right now, sabi ni Waze ay 6.7 kilometers. And according to average ng BYD Shark, 1% is equal to 1 kilometer. So pero titignan natin yan dito sa instrument. Ayan, 43 kilometers yung actual projected range niya. So tignan natin, pero on average yan 1% and per kilometer sa experience ko. So tignan natin kung tama yung claim nila, diba? Naka eco mode lang tayo, diba? So kung 58% yan, tapos 6.7 kilometers, so natin 7 kilometers. So dapat pagdating natin ng station na sa 51% yan, more or less. Ayan. So ano naman ako, hindi naman ako mabigat magtapak ng gas. So tignan natin and let's go. Sabayan niyo ako sa journey na to, diba? Day 1 ng vlogging natin. I'm new to this, so sana na masuportahan niyo po ang aking channel. God bless everyone. Jesus loves you. Ayan guys, so we're here in Estancia. Yan, napakaaga natin today. Ayun, ako pa lang ang tao dito sa charging station. So tama nga, no? Ayun, no? So ang projected natin kanina 51% pagdating ko dito. So yeah, I think 1% mga more or less on 1 kilometer, depende sa traffic. Kasi syempre lahat ng mga components dito, lahat ng mga screens, yung ilaw, lahat yan nagko-consume ng kuryente. So kasama siya doon. And by the way, itong projected na to is based on pag bumaba siya ng 25 or 20% yata. Ayan. Kaya pansin nyo hindi pantay, 52. So basically 52 kilometers pa yan. Pero ito kasi is based on 20%. So 52 minus 20, 32 yan. Mga 20% or mga 23-25%, mga ganyan. So kasi may matitira dyan na 25%, depende sa SOC. Check natin dito. Usually hindi ko pa nga naintindihan ito masyado yung SOC settings natin. So yan lang siya, naka 50-50 siya ngayon. Pero sabi daw usually set lang ng 25%. Then kailangan mo siyang restart. Yan on, then okay, para ma-save siya. So yun yung next setting niya. So nandito tayo ngayon sa charging station sa Estancia. Ayan. So vlog din natin kung paano mag-charge sa sa mga gatong charging station. Alright, let's go. Ayan guys, so we're here sa charging station. So paano mo mag-charge? So ang kailangan mo lang gawin, scan mo to sa Evro app, and then yun na. Yun lang siya kadali, diba? Then proceed ka lang. By the way, sa Evro app, magsaset ka ng budget. Ako sineset kong budget lagi 1,000 pesos para sure. Then after nun,
binabalik naman, nire-refund naman ni Evro yung sobra. So para sure lang. Then check natin kung ilang hours. 22 kilowatt to, pero usually pumapasok doon mga around 5 to 6 kilowatts lang sa experience ko. Ayan. Let's go. Ayan. So hi guys, ito yung Evro app. Diba? Download niyo yung Evro app. So currently dito tayo ngayon sa may estancia. So maganda sa Evro app kasi makikita mo yung mga green. Yan yung mga partners nila. Then ang maganda dito, pag click mo siya, nakikita mo yung available. So sa estancia kasi 4 yung slot, kaya lang offline yung dalawa. Dalawang slot na yung gumagana. So gagawin natin, click mo lang tong sa QR, then ayun na, nasa kanya na agad. Kaya balik tayo. So QR, ayan, pasa niya agad. Then set ka ng budget. So pag nag-set ka ng budget dito, ibabawas na siya agad sa credit card or GCash. Ayan. So type 2, proceed mo lang yan, pay mo na. So ibabawas niya na yung 1,000 sa GCash mo. Ayan. So slide to start charging. Diba? So gagawin natin. So kunin mo na to, click na lang itong ayan, unlock para lumabas yan. Then maganda sa Shark, pwede siya mag CCS2. Ayan, meron DC tsaka meron Type 2. Ayan, pero Type 2 lang naman to. So papasok na lang ganyan. Ayan, so makikita mo dito nag-yellow na siya. Sabihin na ready na. Kailangan na lang natin i-swipe dun sa Evro app para mag-start yung charge. Ayan, so balik tayo dito sa Evro app. Then start charging lang. Swipe mo lang yan. Then makikita mo dun sa sa ilaw dun sa charging ng BYD Shark natin, nagiging color green na siya. Ayan, para mag-start na yung session natin. As you can see, diba, naging green na tong sabihin, preparing and ready to charge or charging na siya. Ayan. So punta tayo dun sa may harapan. Tignan natin kung anong itsura nung charging status niya. Roll lang tong vlog natin okay, para makita niyo yung actual na real life experience ng owning one. So ayan na, 52% currently, charging time 2 hours 34 minutes and 5.7 kilowatts lang ang pumapasok. Na-experience ko mag-charge ng CCS2 or yung may yung dalawa siya na ganyan. So fast charger yun, na meron DC charging. Meron kasi sa kabilang mall sa may the 30th Ayala Mall, meron silang fast charging doon. Nasa 35 pesos siya per kilowatt hour. Tama ba? O mga ganun, 35 pesos. So lumalabas po from 20% ko or 22% to 100%. Ang experience ko nasa 50 minutes lang. Ganun siya kabilis. Though sabi nila hindi advisable na palagi kang DC charging. Well, ako naman gamitin mo na lang ng gamitin kung ano yung kailangan mo, 'di ba? Para sa akin kasi po ang mga ganito sasakyan, there are tools. Ilagaan natin, ingatan natin syempre. Pero kaysa inisip mo pa yung mga feature na value, papalitan ng battery, ganyan, gamitin nyo lang po kung ano yung need nyo at the moment. Then let's see, diba, kung papalitan, kung may re-repair, kung gusto nyo siya i-keep, gusto nyo benta, baka 5 years, 6 years, 7 years from now, baka magpalit na rin kayo ng sasakyan. Depende po sa lifestyle nyo. As for me, gusto ko kasi mina-maximize yung mga gadgets, mga gamit nung time na okay siya, di ba? Kaysa masyado tayo nag-aalala. Syempre, di ba, cautious tayo, di ba? Kung kailangan magtipid, tsaka at the same time alagaan, di ba? So I'm not saying naman na abusuhin nyo pero gamitin nyo lang siya na gamitin para ma-serve niya yung purpose niya. By the time na
kailangan palitan, 'di ba? Huwag ka na magtatampo. Ayan, kailangan palitan, nagamit mo na yung ano niya, yung pinaka-purpose niya kung bakit mo siya binili. Kaysa naman yung hindi mo siya nagamit as intended purposes dahil iniisip mo lagi ng ano yung value niya, ano yung resale value niya or i-repair na ganyan. Part talaga po 'yan. Wala namang perfect na sasakyan. Syempre moving yan, nagagamit yung mga maintenance. By the way, speaking of maintenance, as of maganda po dito nung nilabas to sa kasa, ayan, service, sinet na nila yan in ano ba, ilang kilometers ba, 3,000 kilometers. PMS na po ako or 160 days. Ayan, so 142 days na lang. First PMS ko na po. That's 6 months actually. Tama ba? Yeah, 6 months. Dudamat na lang po na. Ayan. Siya na medyo morning pa, maaga pa. It's 7 o'clock in the morning. Yeah, so ganun siya. I think after that, 1 year na lang kami. 1 year ng PMS. Ganun siya. So, tingnan natin. So, siguro quick run through na lang dito sa ano, no. By the way, this is Shark Advance. Hindi ko na kinuha yung premium kasi 200,000 difference siya. Medyo hindi ako sold out dun sa 200k na difference. Ayan, ang main difference ng ano, siguro sama natin sa vlog or vlog natin yan next vlog natin. Ano ba yung difference ng advance sa premium? 'Di ba? Bakit advance ang kinuha ko? Kasi main difference nila dito sa quick na lang, no. Wala ditong ano, yung parang HUD. Tapos yung ADAS niya, ano lang to, yung parking sensor lang, wala yung para nag-auto stop. Sabi nila ino-off naman lagi yun kasi sa Pilipinas masyadong traffic, masyadong dikit-dikit yung mga sasakyan dito. Mas delikado pa siya kasi bilang tumitigil to yung ano, sasakyan. So okay nang wala, pinapatay din naman yan. So ano pa ba? Sa loob yun lang naman para sa akin. Hindi ko rin ramdam. Tsaka yung ganun, ayoko na may nakikita, may nakaharang dyan. So gusto ko clear lang siya. Sa labas naman, wala yung ano, parang rail niya, sa roof rail niya na gano'n, tsaka yung roll bar ba tawag doon. Alam ko hindi roll bar yun basta yung frame sa... Ayun, so na full storage, no. Ayan, so yun lang guys. I think summarize natin. So far 1 month of using this, I'm really grateful. Sobrang enjoy ko siya. Next time, ano natin, magkaroon tayo sana ng mount here para ano, ma-vlog natin. Nakita niyo po ako. Ayan, so by the way, welcome po sa channel natin. This is Gerald. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo lahat yung journey ko. Ayan, journey natin. Ayan, samahan niyo ako sa journey natin using the BYD Shark. And sulit ba talaga to? Maganda ba talaga? Okay ba siya pamalit sa typical na pickup truck? Ayan, ko-compare din natin. So, review din natin yung mga pickup trucks ng mga friends ko. Ayan, compare natin tsaka na yung experience nila. So, again, if meron kayong mga gustong malaman regarding the content, meron kayong gustong i-feature sa content natin, ask din sa comment section natin. I'm new to vlogging, so support our channel, diba? Shoutout po sa mga first subscribers natin. So let's go. Good morning sa lahat. God bless you always, and always remember, mahal kayo ni Lord, diba? Let's make this life with full of purpose, diba? So build your dreams, sabi nga sa BYD, pero let's build our dreams ng merong purpose at merong purpose. Pero with a heart, with a heart talaga. Ayan, so God bless guys. It's Sunday. I'll be in church, so I'm also a musician. Kaya maaga tayo ngayon kasi call time namin is 8 o'clock, so I need to prepare na rin. So God bless guys. Alright, ayan guys, so 100% na tayo. 2 hours and 30 minutes, mga ganun. It's 9:43 AM. Pinlog out ko na yung charge, and yeah, tingnan natin yung range niya pag 100%. Okay, ayan, kiklik niya po itong sa may lower left. Ayan, makita niyo yung range. Ayan, so 96 kilometers ang 100%.
ng EV. Ayan, naka pure EV tayo. Alright. So, yun lang guys. God bless. And syempre guys, in practice, no, kapag 100% na tayo, move out na natin para makapag-charge din naman yung iba. Ayan, so sa tabi ko may nag-charge ni si Lion. Come on. Ayun. So yun lang guys. God bless you always. And see you on the next vlog.